What is up guys? Welcome back sa ating episodes. Welcome back sa ating vlog. Kung makikita nyo, hindi tayo nakamotor ulit ngayon kasi on the way tayo sa SM North. May tatry tayong kunin na camera. So pupunta tayo sa Insta360 branch sa may SM North. Orion! Yan o, yung mga nagpapagawa. BMW ba ito? Hindi sure. So day to day, April 23. Ayan. So si Insta360 kasi in-announce na yung ano nila, bago nilang 360 camera, which is yung X5. So mag-upgrade tayo. Yun, titingnan natin. Sana makakuha tayo ng unit. Kasi first day of release pa lang ngayon. As in legit ano pa lang, pa-release pa lang talaga. Kasi ano tawag dito, kasi ang announcement ata 11 o'clock yung pinaka ano nila, first opening, kumbaga yung pinaka first, kumbaga pwede sila magbenta 11 o'clock daw. So yun, so ano na 10, ano na ba, 10:40 sakto, dating natin doon 11 na. So ayun, siguro isa tayo sa mga una magkakaroon ng X5 na regular consumer. Nung hindi sponsor, yun talagang binili natin ng sarili natin. I-review din natin yung camera mamaya, syempre. Pero hindi siya in-depth review na katulad ng mga nag-review talaga ng mga gadgets. Ano lang, kumbaga reviewin natin na sa regular consumer. Paano ba? Ano lang, kung paano natin gamitin yung mga simpleng bagay. Hindi ako gagawa ng review na wait lang, mapapaward tong nasa harapan. Ayun, hindi tayo gagawa ng parang in-depth review talaga ng X5. Yung talagang yung ano yung kakalikutin mo. Kumbaga ano lang, perspective ng regular consumer. Pinaka-excited pala ako sa Insta360 X5 is yung capabilities niya in low light condition. Kasi mas malaki na yung sensor niya compare sa previous generation na X4. So ano siya, almost kasing laki na siya ng tawag dito, sensor ng Ace Pro 2, itong ginagamit natin ngayon. Tsaka meron na din siyang pure video mode. Yun yung low light shooting mode ng Insta360. Kasi yun yung napansin ko sa X4 dati, ano, mahina, hindi naman ano, yun nga, parang medyo madilim talaga pag ano, kapag low light condition na yung ano, yung pinag-shootingan mo, medyo ano siya, madilim talaga. So ngayon, malaking change daw yung ano, malaking change daw yung nasa X5 na, kasi ano siya, compare sa X4, ang sensor niya is 1/2. Dito naman sa X5 is 1 and 1/28 ata, parang ganun. Correct me if I'm wrong, hindi ko alam yung masyadong technical details. Pero syempre mamaya, iti-testing natin, mag-night ride tayo mamaya. And we're here. Dito na tayo sa SM North. Dapat pala doon ako nag-park sa may annex. Dito kasi ako sanay mag-park sa may likod ng ano eh, malapit sa may block. Okay, dito na tayo. Let's go. Ginagamit natin yan. Available na to sir, no? X5? So ito ina-activate nila yun. Hindi pa siya na-activate? Sige. Ito yung dati natin gamit, yung X4. X5. Ito, dinemo natin yung X5. Talagang legit na isa tayo sa mga pinakauna talaga, kahit yung seller nila ngayon lang din nahawakan to. I mean yung agent nila ngayon lang din nila na-try paganahin tong X5. So legit isa tayo sa mga unang nakakuha ng unit. So try natin mamayang gabi yung pure video mode. Ito pinagkaiba pala nito dun sa Ace Pro 2 itong gamit natin. Ito, meron siyang 8K na pure video. Ito kasi itong Ace Pro 2 hanggang ano lang siya, 4K na pure video. Ito yung unit. Pa-confirm ka lang sir, mabilis lang. Sige. Dito sir, tanggalin lang natin yung pinaka-curve.
goods. So, ito sir yung resibo naman. So, 7 days replacement. Let's go. Okay, nakuha na natin tong camera. Unfortunately, hindi pa natin siya mapa-activate kasi yung software hindi pa available sa Android, sa iOS pa lang. Ganito rin yung nangyari sa akin last time nung bumili ako ng X4. Launch day kasi yun nung bumili ako. So nung unang araw hindi ko siya ma-activate agad kasi nga yung software hindi pa available sa iOS pa lang. So dati nangyari, nag-antay pa ako ng 1 day bago magkaroon ng update yung software sa Android. So most likely baka bukas ko pa siya magagamit. So yun, nakuha na natin tong X5. Yun nga, unfortunately hindi pa natin siya mapagana kasi wala pang update ng software sa pang Android. Ba't may lamok dito? Tapos yun nga, hindi pa natin mapagana kasi wala pang software update para sa Android, pang iOS pa lang. Yung kaninang demo unit nila doon sa store is napagana nila kasi yung pinang-connect nila doon sa camera is yun nga, Apple phone, iPhone, iOS siya. So ganito rin yung nangyari sa akin dati nung bumili ako nung X4 na dati kong camera. Binili ko kasi yun launch day din, kumbaga legit na, kumbaga unang araw talaga ng pagka-release doon ako kumuha din. So yun nga, bale nangyari nun, kinabukasan pa nagkaroon ng update para sa mga Android user. So yun, so hopefully sana mamayang gabi meron ng update yung software ng Insta360 pang Android para at least ma-testing natin. Kapag wala, edi yatay ulit tayo siguro by tomorrow. Bala ko pa magmotor sana ngayon kasi nga para ma-testing din agad pagkabili natin. Kaso yun nga, hindi pala natin magagamit kasi wala pang update sa software. So yun, update ko na lang kayo mamaya-maya. Review natin yung camera. Actually ngayon meron na mga review agad na mga motovlogger, yung mga sponsor ng Insta360 talaga, yung mga hindi pa nire-release yung camera, binigyan na sila ng unit para ma-review at ma-testing nila agad before nila i-release sa public. Yun. So kung gusto niyo ng mga in-depth review talaga ng camera, yun, panoorin niyo sila sina Xiaomoto. Yan, yung mga sponsor ng Insta360 talaga. Tayo gagawa din tayo ng review pero mema lang. Kumbaga lang, kung paano gumamit yung yung parang regular user, parang ganun. Yung hindi naman masyado ginagamit yung mga ibang features. Pero tingnan natin mamaya, try natin. So ayun guys, no, naka-charge na tong X5 natin. Tsaka na-activate ko na din pala siya. Tawag dito na manual update ko na lang yung software. So ang ginawa ko, nag-inquire kasi ako sa customer service nung Insta360 mismo, nag-chat ako sa kanila. Tinanong ko kung kailan lalabas yung update para sa mga Android user. So ang ginawa nila is sinendan nila ako ng link para ma-download manually yung pag-update sa mga software. So ayun, kung ikaw bumili ka rin nitong X5 tapos Android user ka tapos hindi mo pa ma-update yung app mo, ayan, ilalagay ko na lang sa description yung pinaka-link ng software download nila para manual mo na lang siyang i-update. Yan, madali lang naman siya i-update. Pagka download mo, next mo lang siya. So yun, okay na yun. Ma-activate mo na yung Insta360 X5 mo. So alright, ayan, sinacharge ko lang siya. Wait, on natin. Ayan, okay na siya. So ayan, nag-file tawag dito, nag-charge kasi kaya nag-file transfer siya. Pinaka-excited talaga ako dito is yung pure video mode niya para pag nag-night ride sa gabi. Night ride sa gabi. Ayan, para pag nag-night ride, malinaw pa rin yung mga footages natin sa 360 camera. So let's go! A few moments later. Hello guys, ayan, welcome back. Dito na tayo sa bike natin. So tetestingin na natin ang footage ng Insta360 X5. Nag-record pa ako? Okay. Sorry. Ayan, so testingin natin ang unang mount ng X5 dito sa ating CB650R. Yun! Sobrang lang siya guys, sobrang dali na lang niya ilagay kasi nga meron na siyang magnetic mount
Hindi katulad dati na ini-screw ko siya. Ito may screw, may provision naman ng screw, pero ngayon meron na din siya magnetic mount, so didikit mo na lang siya dyan, ganyan, and wala, yun na siya. Alright, on natin, check natin settings. Dapat naka pure video mode, 8K 30fps. Ito yung pinaka magandang resolution ng pure video, you know. Record, damn, ang ganda, ang linaw. Ako'y na-excite. Alright, so ayan, nagka-record na tayo, mag-iikot-ikot. Let's go. Footage ng pure video mode, 8K 30fps ng Insta360 X5. So itong review natin, hindi to sponsor ng hindi to sponsor ng Insta360. Talagang binili natin to kanina. Yeah. Pero itong audio guys, dito ako nag-record sa Ace Pro 2 natin. Ito nakamount sa helmet ko. So ito ang regular consumers review. Chart. So dadaan tayo sa medyo mga madidilim-dilim na area. Ayan. Hop ya. Woohoo! Ngayon lang ulit ako nakapag-motor. So ito naman yung sound quality mismo sa Insta360 X5. Ililipat ko siya in 3, 2, 1. So ito, balik ulit tayo sa audio ng Ace Pro 2. Naka-mic kasi ako dito eh. Kaya dito na lang tayo dito ko na lang ilalagay ulit yung audio para nakakausap ko kayo. So far ito ang image quality ng pure video mode. Sobrang layo guys sa X4. Pag ginamit mo yung X4 sa gabi versus ngayon dito sa X5, sobrang layo. Kita nyo naman, di ba? Hay! Para siyang parang Ace Pro 2 na rin yung gamit ko. Usually guys, kasi sa gabi hindi ko masyado ginagamit yung X4 kasi nga medyo weak talaga siya. Mahina talaga siya sa low light condition. Pero ngayon, meron na tayong X5. Hahay! Solid na, solid. Dito tayo sa may QC circle. Ito medyo madilim-dilim dito eh. Meron konting mga ilaw-ilaw. Let's go. Ay, basa. Dito tayo. Wala akong fender sa likod. Uy, medyo traffic pa isa ba? Ano meron? Meron lang meron lang nagmamaniobra na truck. Uy, best ay
Vespa ba yan? Vespa. Shoutout, ganda ng Vespa. Hopya. Yun lang, naipit tayo. So ano sa tingin nyo guys? Worth it ba mag-upgrade to X5? I would say yes, no? Lalo na kapag madalas ka mag-ride sa gabi. Or kahit di mag-ride, kahit ginagamit mo yung camera sa mga low light condition, sobrang sulit itong Pure Video. Galing ako sa X4, talagang nag-upgrade ako sa X5 dahil lang dito sa Pure Video mode na to. Past 11 na, dahil pa rin sasakyan ah. Back to reality ni talaga mga tao galing sa bakasyon. Holy Week last week eh. So talagang back to reality, back to work. So andito tayo sa may Centris. Andito tayo tumatambay palagi eh. Yun, dito tayo. Oh shit. Dito tayo sa may Centris. Tatanong ko na kung pwede mag-park dito sa second floor na tong steel parking para makapag video shoot ako dyan sa taas. Idol, pwede ba ito sa second floor? Pwede ito sa second floor? Ay, hindi pwede siya. Sinali mo siya. Sa ano, kahit ano, 400cc? Sa, pero sa car slot pwede? Okay. Ano ka, sa car slot ka, wag ka sa mga motor. Pero sa taas bawal? Ay, bawal talaga sir, madulas yung ano sir. Ah, okay, sige. Ano ko sana, mag-video shoot sana ako eh. Ha? Mag-video sana ako eh. I-review ko kasi sana to. Hindi bawal sa taas, no? Sige, okay. Atras ka na lang. Ah, sige. So, lipat tayo. Di tayo pwede sa second floor na dito sa Centris. Bawal na. Pero ito mga kainit, anong tingin nyo sa low light itong bagong X5? Sulit naman, di ba? So ayun, again, kung Android user ka nga tapos hindi pa updated yung app ng Insta360 mo, yung katulad na nangyari sa kanina, yung walang update na option dun sa app, ilalagay ko na lang sa description yung link kung saan nyo pwede i-download manually yung update para sa mga Insta360 application nyo. So yun, nireview ko yung ibang kuha dito sa X5 kanina nung kuminto ako. Malinaw talaga siya guys, grabe. Sobrang sulit talaga. Kunwari galing kayo sa X4, pag kayo manghinayang guys, malaking difference talaga yung tawag dito, Pure Video. Lalo na kung galing ka X3, sobrang sulit yung ano, yung upgrade mo. Ang layo ng ano, quality difference. Padaan po. Woohoo! Let's go! Mga kainit, siguro next time gawa na lang tayo ng separate in-depth review din talaga dito sa tawag dito Insta360 X5. Yung ano, yung hihimay natin yung mga lahat ng features na itong camera. Gawin na lang natin yun sa separate video. Kaya kapag bokba daw. Kaya yun, kaya pag nag long ride tayo kahit gabi, meron nang mapapakita sa inyo, di ba?
Ayun, so mga kainit, dito ko na lang din tatapusin yung video. Kung nag-enjoy ka dito sa episode natin ngayon, kindly leave a like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Also click that notification bell para updated ka sa mga next vlogs natin. So ayun lang, kita-kits ulit sa next video. Ride safe, peace out, bye bye, kita-kits sa next upload natin. Ingat kayo palagi, thank you sa panonood. Bumili na rin kayo ng X5 nyo. Let's go.